Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Sumulat po ko upang maibahagi ang isang pambihirang kwento na nangyari nung ako ay bata pa lamang. Ito ay isang kwento na kahit yata hanggang sa aking pagtanda ay maaalala ko pa rin ang bawat detalye. Sa naging karanasan ko nung bata pa ako, masasabi ko na marami talagang pagsubok ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi upang pahirapan tayo, kundi para ihanda tayo sa mas magagandang bagay at kapalaran na nakalaan para sa atin. Ang mga pagsubok na ito ang susukat sa tatag ng pananampalataya natin sa ating Panginoong lumikha. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Angelo. At ito ang aking kwento. Sanggol pa lamang ako nang mamatay ang aking ina. Meron kasi siyang malalang sakit na hindi na naagapan at yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang tatay ko naman ay hindi ko nakilala simulat sa pool. Ayon sa kwento ng aking tita Ason, ay iniwanan si nanay ng tatay ko nang malaman na buntis ito. Nang mamatay si nanay, si tita Ason na ang nagpalaki sa akin. Kasama namin sa bahay ang nag-iisang anak ni tita Ason na si Romeo. Hindi sa sinisiraan ko sina tita Ason at Romeo, pero hindi naging maganda ang pagtrato nila sa akin. Nang tumuntong ako sa edad na 6, ay gumagawa na ako ng mabibigat na gawain, kagaya na lamang ng pag-iigib ng tubig at paglalaba. Hanggang sa umedad ako ng 11, ay ganoon pa rin ang naging pagtrato nila sa akin. Nung bata pa ako ay sakitin ako. Madali akong tamaan ng lagnat, ubo at sipon. Nadiskubre ko rin na mabilis akong mapagod, na para bang hinihika ako kapag nakakaramdam ako ng matinding pagod. Pero ang kalagayan kong yun ay hindi naging hadlang para patuloy akong alilain ni Tita Ason at Romeo. Para sa kanila ay isa kong alipin at hindi kadugo. Isang umaga, abala na kagad ako sa pagluluto ng almusal, habang sina Tita Ason at Romeo naman ay nakaupo na at naghihintay ng pagkain. Pambihira! Ano ba, Angelo? Matagal pa ba yan? Gutom na ako, aba. Nay, paniguradong binabagalan niya talaga para mamatay tayo sa gutom. Ito na po. Tapos na po ako magluto. Maghahain na po ako. Bilisan mo, aba. Nag-aaway na ang mga bituka ko. Kapag kami nagkaroon ng ulcer, ikaw ang sisisihin ko. Nagmamadali kong inihain ang sinangag at pritong itlog. Ipinagtimpla ko na rin sila ng kape bago ako umupo para kumain. Naknang, ano ba yan? Bakit ba ang bagal-bagal mong kumilos na bata ka? Hindi ba? Ang ayoko sa lahat ay yung mabagal. Nasasayang ang oras kapag palagi kang ganyan. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko, tita. Hindi po bang sabi ko kagabi, nilalagnat po ako? Ay nako, palagi ka na lamang may sakit. Talaga bang may sakit ka? O dahilan mo lang yan para hindi ka makakilos dito sa bahay? Tama ka dyan, Nay. Nagdadahilan lang yan para hindi mautusan. Hindi po ba? Walang pinagkaiba kahit may sakit ako o wala. Uutusan niyo pa rin naman po ako kahit sabihin ko na masama po ang pakiramdam ko eh. Saka, madalas naman po talaga akong magkasakit kahit nung baby pa po ako.
Kayo na rin po ang nagsabi nun sa akin. Kung sa bagay, tama ka naman. Ang laki na nagastos ko sa'yo. Simula pa nun, kasi palagi ka na lamang nagkakasakit. Ilang gamot na ang binili ko para sa'yo. Kaya dapat lang na pagsilbihan mo kami para naman makabawi-bawi ako sa mga ginastos ko sa'yo. Kaya nga po tita, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi hindi niyo po ako pinabayaan. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na po ako ngayon. Mabuti naman at alam mo, Angelo. Si nanay kaya nag-alaga sa'yo nang namatay ang nanay mo. Yung tatay mo naman, iniwanan kayo nang nabuntis ang nanay mo. Ay nako, napakamalas pala ng buhay mo, no? Kawawa ka naman, Angelo. Oo nga pala, Angelo. Mamaya, ay kunin mo yung mga binili kong retaso doon kay Aling Sonia at tatahiin ko na ang mga yon para maging basahan. Tita, ayos lang po ba na si Kuya Romeo na lang po ang kumuha ng mga yon? Hindi ko pa po kasi kaya magbuhat ng mabigat kasi hanggang ngayon po nilalagnat pa rin po ako . Aba, teka, bakit ako? Ayoko nga. Nakakahiya kapag may nakakita sa akin na may dala akong mga retaso, no? Saka hindi naman yung mabigat kasi mga tela lang yun . Napaka-arte mo naman. Tama si Romeo. Huwag kang nag-iinarte porque masama ang pakiramdam mo. Kahit sanggol, ay kayang-kayang buhatin ang isang sako ng retaso. Sige po, ako na lang po ang gagawa nun mamaya. Susunod ka rin naman pala . Ang dami mong pang sinasabi. Akala mo siguro, makakaiwas ka sa mga gawain dito, no? Hindi naman sa ganun, kuya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo na masama pa rin ang pakiramdam ko hanggang ngayon . Oo nga pala tita. Meron po akong sasabihin sa inyo. Pero sana po, wag po kayong magagalit. Ano ba sasabihin mo? Sa pagsabi mo palang na wag ako magagalit mukhang nakakagalit ang sasabihin mo. Sandali, wag mong sabihin na meron ka nasirang gamit. O baka naman, nalagyan mo ng bleach ang mga dekolor kong mga damit. Nako, Angelo, humanda ka talaga sa akin. Ang dami niyo naman po agad na sabi. Maayos po ang mga damit niyo. Ang gusto ko po sana sabihin ay baka po pwedeng sa susunod po na taon makabalik na po ako sa pag-aaral para makatapos na po ako ng elementary. 11 na po ako. Pero hindi ko pa rin po natatapos ang grade 4. Grabe, ang taas naman ang pangarap mo. Pinatapos ka na nga ni nanay hanggang grade 3, tapos nagre-reklamo ka pa. Yung ibang bata nga dyan kahit grade 1 di nakatungtong . Tama si Romeo. Saka na bang pumasok sa utak mong bata ka at naisipan mong bumalik sa pag-aaral, ha? Saka, bakit ka pa mag-aaral? Marunong ka na magsulat, magbasa at magbilang. Okay na yon. Yun lang naman ang dahilan kung bakit nag-aaral ang isang tao. Ang matutunan ng mga bagay na sinabi ko. Pero, hindi lang naman po para matuto magsulat, magbilang at magbasa ang pag-aaral. Kapag po nakatapos po ako ng pag-aaral, kahit hanggang high school lang po, makakahanap po ako ng maayos na trabaho. Mas matutulungan ko po kayo kapag malaki na po ako. Ang sabihin mo, kapag nakahanap ka ng magandang trabaho, ay aalis ka na rito. Iiwan mo na kami. Aba, hindi pwede yun, kasi mawawalan kami ng katulong. Saka ako nga, hanggang second year high school lang natapos ko . Okay naman ako . Okay na ba sa iyo yung ganyan, kuya? Yung nasa bahay ka lang at walang trabaho kahit 20 years old ka na? Anong ibig mo sabihin, ha? Ayaw mo bang matulungan si tita sa pagpasok ng pera sa bahay na to, kuya? Hindi ba isang paraan yun para makabawi ka sa pagpapalaki niya sa'yo? Bakit parang sinasabi mong batugan ako, ha? Gusto mo bang makatikim ng lumilipad na kamao? Tapos dyan sa gusto mo dadapo, ha? Kuya Romeo, nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Tama na yan, tama na. Nasa harapan tayo ng grasya, tapos nag-aaway kayo. Ikaw naman, Angelo. Tigilan mo na yung paghahangad mo na makabalik sa pag-aaral. Tama si Romeo. Magpasalamat ka na lang dahil marunong ka na magbasa, magbilang at magsulat. Hindi mo na rin kailangan magtapos ng pag-aaral dahil habang buhay kang magiging alipin sa pamamahay na ito.
Naiintindihan mo ba? Napayuko ako upang itago ang luhang kumawala sa mga mata ko. Alam ko kasi na kapag nakita nila akong umiiyak, ay mas lalo silang magagalit sa akin. Baka nga saktan pa nila ako kasi iisipin nila na nagpapaawa lang ako. Sa bahay na yon ay parang wala akong karapatang magpakita ng emosyon. Kapag umiyak ako, ay sasabihin nila na nag-iinarte o nagpapaawa ako. At kapag ganun, ay hindi pwedeng hindi nila ako sasaktan. Kaya hindi ko maiwasang mainggit sa ibang mga batang may nanay at tatay. Yung bang mga batang na-enjoy nila ang pagiging bata nila. Yung nakakapaglaro sila kasama ang ibang mga bata. Ako kasi, simula nang nagkaroon ako ng kamalayan, ay naging alipin na ako ni na Tita Ason. Ni hindi ko naranasang maglaro sa labas o magkaroon man lang ng kahit na isang laruan. Pakiramdam ko, tumalon ako sa pagiging bata at dumiretso ko sa pagiging matanda. Ganun pa man, hindi ako nawawalan ng pag-asa na darating ang araw na magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay ko. Tuwing gabi, bago ako matulog, ay palagi kong ipinagdadasal sa Panginoong Diyos na sana ay maging mabait na sina Tita Ason at Kuya Romeo sa akin, para naman maranasan ko ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa mga magulang ko. Pagkatapos kong mag-almusal, ay umalis na ako ng bahay para kunin kay Aling Sonia ang mga retaso na kailangan ni Tita Ason para sa paggawa niya ng mga basahan. Yun kasi ang ikinabubuhay niya. Ibinibenta niya ang mga basahan at meron din siyang sinusuplayan nun sa bayan. Kahit masama ang pakiramdam ko, ay naglakad ako sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Malayo-layo ang kailangan kong lakarin dahil sa kabilang baryo pa nakatira si Aling Sonia. Nang nakarating na ako kina Aling Sonia, ay inabot niya sa akin ang isang sako ng mga retaso. Hindi naman yun ganun kabigat, pero dahil sa masama ang pakiramdam ko, ay alam ko na mahihirapan akong dalhin yun. Pero alam ko na wala akong magagawa kundi ang sumunod kina Tita Ason. Natatakot kasi ako na baka kapag hindi ako sumunod sa mga utos nila, ay palayasin nila ako. Ayokong mawala ng tirahan kasi wala akong ibang mapupuntahan. Isa pa, palagi kong iniisip na kadugo ko sina Tita Ason at Kuya Romeo at sila ang nagpapakain sa akin, kaya dapat lamang na sumunod ako sa mga sinasabi nila. Habang pasan ko ang isang sako ng retaso, ay nakaramdam na ako ng pagkahilo habang naglalakad. Pero pinilit ko pa rin na magpatuloy. Hanggang sa bigla na lamang umikot ang paningin ko. Mapapaluhod na sana ako nang may mga kamay na humawak sa katawan ko. Paglingon ko sa aking tabi, ay isang matandang lalaki ang naroon. Nakasuot siya ng salakot, kaya hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Oh, mag-iingat ka. Kaya mo pa bang buhatin yung dala mo? Maraming salamat po, Tatang. Kung di po kayo dumating, baka natumba na po ako. Pero kaya ko pa naman po itong dala ko. Sigurado ka ba? Mainit ang katawan mo. Sa palagay ko ay may lagnat ka. Tama po kayo, Tatang. Meron nga po. Kung may sakit ka, bakit nagbubuhat ka pa ng mabigat? Kailangan po kasi ng tita ko ang mga retasong laman ng saon to para makagawa po siya ng mga basahan.
Kapag wala po siyang nagawang basahan, wala po kaming kakainin. Ang dapat sa'yo ay nagpapahinga. Hala, sige. Hayaan mong ako na ang magdala ng pasampasan mo. Huwag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag ka nang mahiya. Dahil ako naman ang nag-aalok ng tulong sa'yo. Hayaan mong daling ko na ang pasan mo para gumaan ang dinadala mo. Sigurado po ba kayo? Baka po kasi mahirapan kayo eh. Alam kong iniisip mo mahina na ako dahil matanda na ako. Pero ako na ang nagsasabi sa'yo, iyo. Malakas pa ako. Isa pa, hindi ko sasabihin na ako magdadala niyan kung hindi ko kaya. Kaya sige na, ibaba mo na ang pasan mo at ako na ang bahalang magbuhat hanggang sa makarating tayo sa bahay niyo. Sige po. Basta po kapag nabigitan po kayo, magsabi lang po kayo sa akin para ako na po ulit ang magdadala. Ibinaba ko na ang sako at ang matandang lalaki na ang nagbuhat nun. Habang naglalakad, ay pilit kong tinitignan ang mukha ng matanda. Pero hindi ko talaga nakita ng buo ang kanyang muka. Dahil bukod sa suot niyang salakot, ay bahagya pa siyang nakayuko. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa harapan ng bahay ni Tita Ason. Sinabi ko sa kanya na yun na ang bahay namin. Kaya naman, ibinaba na niya ang sako. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin, Tatang ha. Ay, ano po palang pangalan niyo? Saka ko na sasabihin sa iyo pangalan ko kapag nagkita tayo muli. Paano niyo po nasabi na magkikita po tayo uli? Dito po ba kayo nakatira sa baryo namin? Parang ngayon ko lang po kayo nakita dito eh. Maliit lang ang mundo, Anghelo. Hindi malabong mag-cross muli ang ating landas. O sa sige na. Aalis na ako. Mag-iingat ka palagi at huwag mong kakalimutan na magdasal palagi sa Panginoon Diyos. Tinapik ng matandang lalaki ang ibabaw ng ulo ko. Saka siya naglakad palayo. Nakangangakong sinundan ng tingin ang matanda hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Teka, tama bang pagkakarinig ko? Tinawag niya ako sa pangalan ko Pero hindi ko naman sinabi sa kanya ang pangalan ko. Paano niya kaya nalaman yun? Baka isa siyang manghuhula. Sayang, dapat pala pinahulaan ko sa kanya kung magiging mabait pa ba sa akin sina Tita Ason at Kuya Romeo. Hoy! Anghelo! Ano pa ba't tinatayo-tayo mo riyan? Dalhin mo na nga rito ang mga ritaso na yan para magawa ko ng basahan at talagang inilapag mo pa sa lupa. Kapag yan ay nadumihan, mapapalo ka talaga sa akin. Opo, Tita. Nandiyan na po. Agad kong pinasan ng sako at saka ko yun ipinasok sa bahay. Inilapag ko yun sa may mahabang upuan. Bakit parang ang bilis mo yatag nakabalik? Baka naman sumakay ka pa ng tricycle Hindi po. May matanda pong tumulong sa akin na nagbuhat po niya mga ritaso. Ang bait niya nga po eh. Ano ka ba? May tumulong sa'yo? Sinong matanda yon? Hindi ko po kilala Tita Ason eh. Kanina ko lang po siya nakita. Kaya baka po dayo lang po siya rito. Baka napadaan lang. Tinanong ko nga po ang pangalan niya pero hindi niya po sinabi sa akin eh. Ay nako, ang mabuti pa, kalimutan mo na matandang yon. Hugasan mo ni mga nasa lababo at baka ipisin pa mga yon. Pagkatapos ay magsibak ka ng kahoy. Nakita kong paubos na ang panggatong natin. Tita, pwede po bang si Kuya Romeo na po ang magsibak ng kahoy? Talaga po kasing masama po ang pakiramdam ko eh. Para po makapagpahinga na po ako kahit ngayong araw lang po. Talagang ipinapasa mo pa sa iba ang utos ko sa'yo, ha? Napakautak mo talaga bata ka. Wala rito si Romeo. Naglalaro siya ng basketball kaya ikaw ang gumawa nun. Bilisan mo na nga lang. Para kapag natapos na mga utos ko sa'yo, ay pwede ka na magpahinga. Sige po.
pwede po ba akong humingi ng pambili po ng paracetamol? Ang dami mo namang request, lintik kang bata ka. Wala akong maibibigay na pera sa'yo. Ang gawin mo ay magpakulo ka ng dahon ng kalabasa at inumin mo yung pinagpakuluan para mawala yung lagnat mo. Ang arte-arte nito. May nalalaman ka pang paracetamol dyan? Tadyakan kita eh. Kumilos ka na nga. At saka ka magpahinga kapag natapos mo ng lahat ng utos ko. Bakit kasi palagi ka na lamang nagkakasakit? Pero wisyo ka talaga sa akin kahit kailan. Bagsak ang balikat na nagtungo ako sa kusina para hugasan ang mga hugasin na nasa lababo. Duda ako na makapagpapahinga ako kapag natapos ko na ang mga inutos ni Tita Ason. Kilala ko na kasi siya. Kapag nakita niyang wala akong ginagawa, ay paniguradong maghahanap siya ng iuutos niya sa akin. Pakiramdam ko nga, ang turing sa akin ni na Tita Ason at Kuya Romeo ay isang robot na hindi napapagod. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot ng sandaling yon. Naisip ko kasi na kung kasama ko lang sana ang mga magulang ko, malamang ay hindi ko nararanasan ang ganoong hirap at pagmamalupit. Sigurado ko na tuwing meron akong sakit ay merong mag-aalaga sa akin. Pero ang bagay na yon ay hanggang pangarap na lang dahil patay na ang nanay ko habang ang tatay ko naman ay malabo nang magpakita pa sa akin. Nang sumunod na araw ay hindi pa rin naging mabuti ang pakiramdam ko. Kahit sinabi ko kay Tita Ason na kailangan ko na talagang magpahinga, ay pinaglaban niya pa rin ako. Sinunod ko na lang ang mga sinabi niya dahil wala naman akong magagawa kundi gawin ang mga inuutos niya. Dinala ko ang mga labahan sa likod ng bahay. Kinailangan ko ring mag-igib ng tubig sa poso ng aming kapitbahay. Kaya nang nagsimula na akong maglaba, ay nanghihina na ako. Pakiramdam ko ay mawawalan na talaga ako ng malay kapag pinagpatuloy ko yon. Pero tinuloy ko pa rin ang paglalaba. Dahil sa tila wala ako sa akin sarili dahil sa lagnat, ay kinuha ko ang bleach at nalagyan ko noon ang isang kulay pulang blusa ni Tita Ason. Nang hilakbot ako, nang mapagtanto ko ang aking nagawa, at nang nakita kong kumupas ang bahagi ng blusa na nalagyan ko ng bleach. Sakto pa napapalapit sa akin si Kuya Romeo. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang blusa sa kanya. Hoy, tumayo ka na nga muna dyan at ibili mo ako ng soft drinks. Teka, bakit ganyan ang damit ni nanay? Anong ginawa mo dyan? Naku po, yari ka. Kuya, huwag mo naman akong isumbong kay tito. Baka paluin niya ako eh. Talagang dapat lang sa'yo ang paluin. Paborito pa naman ni nanay yan dahil yan ang palagi niyang sinusuot kapag may lakad siya. Nanay! Nay, halika! Bilisan mo! May papakita ako sa'yo, Nay! Ano ba yan ha? Nagtatahi pa ako ng basahan eh. Iwanan mo muna yan. Tignan mo ang ginawa ni Angelo sa damit mo. Paniguradong matutuwa ka. Kulang na lang ay mahimatay ako sa sobrang takot. Hindi nagtagal ay lumapit sa amin si Tita Ason at nanlaki ang mga mata niya nang nakita niya ang nangyari sa kanyang damit. Anong nangyari? Anak na... Ano yan? Bakit nagkaganyan ang damit ko? Sorry po, tita. Aksidente ko pong nalagyan ng bleach eh. Hindi ko naman po sinasadya. Para po kasing wala ako sa sarili dahil masama po talaga ang pakiramdam ko eh. Anong aksidente ang sinasabi mo? Wala akong pakialam kung masama ang pakiramdam mo. Hindi ba? Palagi ako nagpapaalala sa'yo na mag-iingat ka sa paggamit ng bleach sa mga damit. Ilang beses ko masasabihin sa'yo na hindi yan ginagamit sa mga dekolor. Talagang yung pandiinan ko pandamit ang sinira mo. Halika nga ritong bata ka! Napasigaw ako nang mariin na piningot ni Tita Ason ang tenga ko.
Napatayo ako. Sa kanya ko hinila sa aking braso. Halos kalad ka rin niya ako papasok sa bahay at pinadapa niya ako sa sahig. Hindi ko na napigilang umiyak nang kunin ni Tita Ason ang mahabang kawayan na siyang ginagamit niya na pangpalo sa akin. Tita, maawa ka na. Huwag mo naman akong paluin, oh. Masama po talaga ang pakiramdam ko. May lagnat po ako. Maawa na po kayo sa akin. Alam mo ba na sa ginawa mo sa damit ko? Ay parang lalagdatin din ako. Dumapa ka na. Dahil kung hindi, tatama sa kahit na anong parte ng katawan mo ang kawayang ito. Hala, dapa! Saka huwag ka munang umiyak. Hindi ka pa ka napapalo eh. Napilitan akong dumapa habang pumapalaw ng iyak. Wala pang isang segundo nang dumapa ako ay lumapat na kagad sa puwetan ko ang pamalo. Malakas akong napasigaw dahil sa labis na sakit. Ilang beses akong pinalo ni Tita bago siya tumigil. Napasiksik ako sa sulok habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Nakatayo sa may pintuan si Kuya Romeo. Nakangisi siya at kahit katiting na awa ay wala siyang nararamdaman para sa akin. Magpasalamat ka, lintik na bata ka. Dahil yan lang ang ginawa ko sa'yo. Sa susunod na gawin mo ulit yun, ipapalaklak ko sa'yo ang bleach para mamatay ka ng buwisit ka. Hala, tapusin mo na ang paglalaba mo. Kahit masakit pa ang puwitan ko dahil sa mga palo sa akin ni Tita, ay tumayo pa rin ako at nagtungo sa likod ng bahay para ituloy ang aking paglalaba. Sisigok-sigok ako na parang isang basang sisiw habang nagkukusot ng mga damit. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding awa sa aking sarili. Naisip ko na kung may kakayahan lang sana akong umalis at meron akong ibang mapupuntahan, ay matagal na akong umalis sa bahay na yon. Pero dahil bata pa ako, ay wala akong magawa para makaalis sa kahabag-habag kong sitwasyon. Hapon na nang matapos ako sa paglalaba. Ako na rin ang nagsampay ng mga yon. Mas lalo akong nakaramdam ng panghihina dahil bukod sa pagod ako, ay nakatikim pa ako ng palo mula kay Tita Ason. Humiga muna ako sa mahabang upuan para makapagpahinga. Hindi nagtagal ay pumasok si Romeo at nagpunta siya sa kwarto ni Tita Ason. Paglabas niya ay huminto siya sa paanan ko at ngumisi siya na para bang nang aasar pa. Aba, sarap buhay ah, haya-haya. Paiga-higa na lamang ang senyorito. Napagod po kasi ako sa paglalaba, Kuya Romeo. Pero mamaya ay gagawin ko po yung mga dapat ko pang gawin. O ano, masarap ba ang mapalo ni nanay? Oo nga pala. Pupunta kami ni nanay ngayon sa plaza. May nagtitinda ngayon doon ng fishball at kikiam. Kakain kami. Gusto ba sumama? Talaga, Kuya? Isasama mo ako? Kakain din ako ng fishball at kikiam. Ang sabi ko, sasama ka lang. Masyado ka namang abusado kung ililibre ka pa namin. Wala po kasi akong pera, Kuya. Di wala ka rin fishball at kikiam. Pwede ka namang sumama eh. Pero manonood ka lang sa amin ni nanay habang kumakain kami. Hanggang sa maglaway ka. Nakakalokong tumawa ng malakas si Kuya Romeo. Nang umalis na siya, ay hindi ko napigilan ang lumuha. Sinisi ko ang sarili ko kung bakit umasa pa ako na isasama ko ni Romeo sa pagkain nila ni Tita Ason doon sa may plaza. Ngunit ganun pa man, nagpasalamat ako kasi kahit saglit ay mag-isa ako sa bahay. Kapag wala kasi sila doong dalawa, ay saka lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Nakakapagpahinga ako kahit sandali na bihira kong magawa kapag kasama ko sila sa bahay. Pero makalipas ang ilang minuto, ay may narinig ako sa labas na tinawag ang pangalan ko.
Tumayo ako at lumabas ako ng bahay. Isang lalaki ang nakatayo sa may labas ng bakuran. Napansin ko kagad ang sobre na hawak niya. Lumapit ako sa lalaki at tinanong ko kung ano ang kailangan niya. Tinanong niya kung ako ba si Angelo at nang sabihin kong oo, ay isang sobre ang inabot niya sa akin. Ayon sa lalaki, ay merong nagpadala ng sulat sa akin. Pagkaalis ng lalaki, ay bumalik ako sa loob ng bahay. Umupo ako at binasa ko kung sino ang nagpadala ng sulat. Isang lalaking nagngangalang Vergel ang nakalagay sa sobre na siyang nagpadala ng sulat. Sino naman kaya ang Vergel na to? At bakit niya ako pinadala ng sulat? Para masagot ang katanungan ko, ay binuksan ko ang sobre. Paghila ko ng papel na naroon, ay may nalaglag na isang litrato. Kinuha ko at tinignan ang picture. Picture yun ng isang lalaki na sa palagay ko ay nasa 40 na ang edad. Bumilis ang tibok ng puso ko nang mapansin kong malaki ang aming pagkakahawig. Doon ko na binasa ang sulat at wala akong kaalam-alam na ang sulat na yon ay magdadala ng malaking pagbabago sa aking buhay. Mahal kong anak, kumusta ka na? Alam kong nagtataka ka kung sino ko. Ako ang iyong ama. Marahil ay galit ka sa akin, Angelo, dahil ngayon lang ako nagparamdam sa iyo. Pero saksi ko ang Panginoong Diyos na kahit minsan ay hindi ka nawala sa aking isipan. Pinagsisisihan ko ang pag-iwan ko sa inyo ng nanay mo. Bumalik ako sa dating bahay ng nanay mo. Pero ayon sa mga napagtanungan ko, ay wala na kayo ron at wala na rin ang nanay mo. Napakasaya ko dahil makalipas ang napakahabang panahon, ay nagtagumpay na akong mahanap ang kinaroroonan mo. Sa ngayon, anak, sa sulat mo muna ako makakausap dahil may inaasikaso lang ako sa aking negosyo. Pero nangangako ko sa iyo, anak, na sa Pasko ay pupuntahan kita dyan. Isasama na kita sa Maynila at sisiguraduhin ko, anak, na babawi ako sa iyo. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo, anak, pero saka ko nasasabihin ng mga yon kapag nagkita tayo ng personal. Anak, hindi mo lang alam, hindi na ako makapaghintay na makasama ka. Mahal na mahal kita, anak, at sana ay mapatawad mo ko sa nagawa kong malaking kasalanan sa iyo. Hindi ko na namalayan na walang tigil na palang tumutulo ang luha ko ng mga sandaling yon. Matapos kong basahin ang sulat, ay muli kong tinitigan ang litrato ng lalaking nagpakilalang tatay ko. Pakiramdam ko ay nananaginip lamang ako ng sandaling yon. Ang totoo kasi ay nawalan na rin ako ng pag-asa na magkikita pa kami ng tatay ko. Hinahanap ako ng tatay ko at magkikita kami sa Pasko. Unti-unting sumilay ang ngiti sa aking labi. Agad akong nagpasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa wakas ay dininig na niya ang matagal ko nang ipinagdadasal. Bago umuwi, sina Tita Ason at Kuya Romeo ay nagsaing na ako dahil baka mapalo ulit ako kapag wala pang kanin pagdating nila. May dalang isda si Tita Ason at inutusan niya akong linisan yon at iprito. Magaan ang pakiramdam ko dahil sa magandang balita na natanggap ko. Hindi nawala ang ngiti sa aking labi hanggang sa pinalapit ako ni Kuya Romeo at inutusan niya akong ikuha siya ng t-shirt sa kanyang kwarto. Agad kong sinunod si Kuya Romeo at nang iabot ko sa kanya ang t-shirt ay nakangiti pa rin ako. Kumunot ang noo ni Kuya Romeo na para bang napansin niya
na masaya ako. Nay, hindi niyo ba napapansin niyang si Angelo? Bakit? Ano bang meron sa kanya? Kanina pa nakangiti ang loko. Sa lahat ng napalo, ay parang masaya pa siya. Baka naman nasisiraan na ng bait. O kaya, ay kulang pa sa palo. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo At bakit parang ang saya-saya mo? May nangyari ba habang wala kami rito ni nanay? O baka naman, nilagyan niya ng lason yung kanin. Kasi gusto niya na tayong mamatay. Kaya kanina pa yan nakangiti. Naku, hindi po. Hindi ko po yun magagawa sa inyo. Tama po si Kuya Romeo. May nangyari po rito habang wala po kayo. At ano naman yun, Aber? Magkikita na po kami ng tatay ko. Nagkatinginan sina Tita Ason at Romeo hanggang sa malakas silang tumawa. Nasisiraan na nga siya ng bait, anak. Nag-iilusyon siya na magkikita pa sila ng tatay niya. Pero tita, nagsasabi po ako ng totoo. Hoy, ikaw. Tigilan mo na nga ang imahinasyon mong yan. Ipapaalala ko lang na iniwan ng tatay mo ang nanay mo. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw ng tatay mo sa responsibilidad. Tapos sasabihin mo na magkikita kayo. Nay, sa tingin ko, kulang pa sa palo si Angelo Ano kaya kung sa ulo mo siya hampasin at baka bumalik ang katinuan niya? Ay nako, pabayaan mo ng batang yan. Kung diyan siya masaya sa ilusyon niyang yan, ay suportahan na lang natin siya. Hindi muna ako nagsalita. Kinuha ko ang sulat ni tatay na itinago ko sa kahon kung saan nakalagay ang mga damit ko. Inabot ko ang sulat kay Tita Ason at masama ang tingin niya na tinanggap niya yon. Tinanong niya kung ano yun at ang sabi ko ay basahin na lang niya ang nilalaman ng sulat. Tahimik na binasa ni Tita Ason at Kuya Romeo ang sulat. Kitang-kita ko ang pagbakas ng pagkagimbal sa kanilang mga muka. Tinignan ni Tita Ason ang litrato at napansin kong nanginig ang kanyang mga kamay. Ito nga ang tatay ni Angelo. Nakita ko na siya ng isang beses at Berhel nga ang pangalan niya. Saka mukhang mayaman na siya ngayon, Nay. May negosyo Di naniwala na po kayo ngayon sa akin. Sabi ko naman po sa inyo magkikita po kami ng tatay ko. Hindi na po ako makapaghintay na dumating po ang Pasko. Nay, ilang araw na lang Pasko na. Darating na dito ang tatay ni Angelo. Anong gagawin natin? Halika, doon tayo sa labas mag-usap. Ibinalik sa akin ni Tita Ason ang sobre at saka sila lumabas ni Romeo. Nag-usap sila sa labas at kapansin-pansin na seryoso ang mukha nilang dalawa. Pero hindi ko na yun binigyan ng pansin dahil ang nasa utak ko lang ng sandaling yon ay malapit ko nang makasama ang tatay ko. Kinabukasan ay napansin ko na nag-iba na ang pakikitungo sa akin ni Tita Ason at Romeo. Pagkagising ko ay nagulat ako dahil abala na silang dalawa sa paghahanda ng almusal. Natakot ako kasi baka mapagalitan ako kasi sila na ang gumagawa nun. Tita, ako na pong bahala dyan. Naku, pasensya na po kayo kung nauna pa po kayong gumising sa akin. Naku, Angelo, iho. Hayaan mo na kami rito ni Romeo. Kaya na namin ito. Po, hindi po ba nagagalit po kayo kapag nauuna po kayong magising sa akin sa umaga? Bakit parang iba na po yata ngayon? Angelo, naisip kasi namin ni nanay na palagi ikaw ang nagsisilbi sa amin. Kaya simula ngayon ay ikaw naman ang pagsisilbihan namin. May lagnat po ba kayo? Bakit parang may kung anong espiritu po ang sumapi sa inyo? Ayos lang kami. Wala kaming sakit at sapi. Alam mo, maupo ka na lang dyan kasi matatapos na kami sa pagluluto ng almusal natin at kakain na tayo. Tita Ason, sigurado po ba kayo? Oo, umupo ka na kasi kung hindi, papaluin kita. Nay, hindi ba dapat
mabait muna tayo kay Angelo. Ay, oo nga pala, sorry. Ang ibig kong sabihin umupo ka na. At matatapos na rin naman kami ni Romeo sa paghahanda ng almusal. Kaya wala ka nang dapat gawin. Nagtatakang naupo ako habang pinapanood ko sina Tita Ason at Romeo. Sa loob ng napakahabang panahon ay noon ko lang sila nakitang aligaga sa pagluluto ng almusal. Normal na kasi sa akin na ako ang gumagawa nun. Kaya pakiramdam ko ay merong mali sa kilos nila. Maya-maya pa ay magkakasama na kaming kumakain. Hindi ako komportable dahil pinagsisilbihan ako ni Tita Ason. Siya ang nagtimpla ng kape ko at siya rin ang naglagay ng sinangag at itlog sa plato ko. Tita, teka lang, ano po ba talaga ang nangyayari? Bakit po parang ang bait-bait niyo po sa akin ngayon? Dahil po ba sa makikilala ko na po ang tatay ko? Meron po ba yung kinalaman kung bakit ganyan po kayo ni Kuya Romeo ngayon? Wala. Naisip lang kasi namin na hindi kami naging mabait sa'yo. Kaya bumabawi kami. Saka, Angelo, sorry kung napapalo kita ha. Palo naman yon ng pagmamahal kasi gusto ko na hindi ka nakakagawa ng pagkakamali. Hindi ka naman siguro galit sa amin ni Kuya Romeo mo, hindi ba? Hindi naman po. Pero masaya po ako na hindi na po kayo nakasigaw palagi sa akin. Pasensya na po kayo kasi naninibago po talaga ako sa inyo ngayon eh. Ay nako, masasanay ka ng ganito kami sa'yo. At alam mo ba, para makabawi talaga kami sa'yo, ay nagkasundo kami ni nanay na magbabakasyon tayong 3. Talaga po? Saan po? Sa Amerika po ba? Maka-Amerika ka naman dyan eh. Pare-pareho tayong walang passport. Basta, magbabakasyon tayo sa isang isla. Sa isang napakagandang beach resort. At bukas na bukas din ay aalis na tayo. Kaya mamayang gabi, mag-empake ka na ng mga damit mo ha. Damihan mo ang dadalhin mong damit. Kasi 1 linggo tayo magbabakasyon. Nanginginig ang mga mata ko sa sinabing yun ni Tita Ason. Hindi ako makapaniwala na sa unang pagkakataon ay makakaranas ako na magbakasyon. Noon kasi, sa tuwing may pupuntahan sina Tita Ason at Romeo, ay hindi nila ako isinasama. Palagi akong bantay sa bahay. Kaya para sa akin, napakalaking bagay na isasama na nila ako sa pagkakataon na yon. Ramdam ko na may kinalaman ang napipintong pagbabalik ng tatay ko. Kaya ganun na lamang ang kinikilos ni na Tita Ason. Pero kung ano man ang dahilan nila, kung bakit sila biglang bumait sa akin, ay wala na akong pakialam. Nang panahon kasing yun, ay sabik ako sa magandang pakikitungo nila sa akin. Kaya hindi ko na inisip kung meron ba silang masamang intensyon, kung bakit sila biglang nagbago. Kinagabihan ay nag-empake na ako ng mga damit ko. Iniligay ko yon sa isang lumang bag at halos hindi ako makatulog dahil sobrang excited ako sa pagbabakasyon namin ni na Tita Ason at Kuya Romeo. Madaling araw pa lang ay ginising na ako ni Tita Ason dahil aniya ay kailangan naming umalis ng maaga. Pagkaalis namin sa aming baryo ay sumakay kami ng bus. Ilang oras kaming sakay ng bus at nang bumaba kami sa bus ay dumiretso kami sa isang pier. Iniwan nila ako sandali dahil meron silang kinausap na bangkero. Hindi nagtagal ay lumapit sila sa akin at ang sabi nila ay meron na kaming bangkang magagamit papunta sa islang pupuntahan namin. Pinuntahan na namin ang bangka at sumakay na kaming 3 roon. Nagtaka ko kasi hindi namin kasama yung bangkero. Si Kuya Romeo ang nagpaandar ng bangka at dahil sa lakas ng tunog ng motor, hindi na lang ako nagsalita dahil hindi rin naman nila ako maririnig. Halos 1 oras kaming bumiyahe sa dagat bago kami nakapunta sa isang isla.
Pagbaba namin ng bangka, ay iginala ko ang mga mata ko sa paligid. Nagtaka ko dahil tila abandonado ang islang yon at hindi yun mukhang isang beach resort. Tila kami lang ang taong naroroon. Tita, tama po ba tong islang napuntahan natin? Bakit parang hindi naman po ito isang beach resort? Tama itong islang napuntahan natin. Nagkamali lang ng dinaungan itong si Romeo kasi nasa kabilang bahagi nitong isla yung beach resort. Pero magpapahinga na muna tayo rito kasi nakakapagod yung biyahe natin, di ba? Ganun po ba? Pwede po bang umihi muna ako? Kanina pa po kasi ako naiihi pero pinipigilan ko lang eh. Aba, oo naman. Pero medyo lumayo ka para makapag-usap kami. Para hindi mangamoy dito sa pampang ang ihi mo. Ngumiti ako kay Tita Ason at saka ko naglakad papasok sa masukal at tila gubat na bahagi ng isla. Hindi ko na dinala ang bag ko dahil sandali lang naman ako. Agad naman akong nakakita ng magandang pwesto kung saan ako pwedeng umihi. Nang matapos na ako, ay naglakad na ako pabalik kina Tita Ason. Pero habang palapit na ako sa kanila, ay napansin ko na seryoso silang nag-uusap. Hindi ko alam, pero nagkaroon ako ng kagustuhan na malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Nag-ingat ako sa aking mga akbang. Ginawa ko ang lahat para hindi nila malaman na nakabalik na ako. Nagtago ako sa likod ng isang makapal na halaman na malapit lamang sa kanila. At doon ay malinaw kong narinig ang kanilang pag-uusap. Nay, sigurado ka na po ba sa plano nating to? Talagang ngayon mo pa tinanong yan kung kailan nandito na tayo sa islang to. Sigurado na ako at hindi na tayo aatras. Kailangan nating iwanan dito si Angelo. Hindi sila pwedeng magkita ng tatay niya. Dahil sigurado ako, nasasabihin ni Angelo sa tatay niya ang lahat ng pagmamaltrato na ginawa natin sa kanya noon. Sa bagay, tama po kayo. Kapag nagsumbong siya sa tatay niya, tapos mayaman pala ang tatay niya, pwede tayong mademanda at makulong. Naku nay, ayoko po makulong. Ako rin naman eh. Kaya nga ginagawa natin to para hindi tayo mapahamak. Kapag nagpunta ang tatay ni Angelo sa bahay, sabihin natin na naglayas si Angelo kasi masyadong mabarkada at hindi natin alam kung saan nagpunta. Saka sisingilin ko rin siya sa mga ginastos ko kay Angelo para naman pagkaperahan natin siya, hindi ba? Pero paano po kung makaalis dito sa isla si Angelo, tapos makabalik po siya sa bahay? Imposibleng mangyari yan, anak. Malayo ang islang ito sa ibang isla. Isa pa, hindi ba pinaniniwalaan na pugad ng mga aswang ang islang ito? Sigurado ako na kung hindi mamamatay sa gutom si Angelo, ay mamamatay naman siya dahil kakainin siya ng mga aswang na nandito. Umalis na tayo ngayon dito, Nay. Samantalahin na natin habang hindi pa bumabalik si Angelo. Sige, tara na. At kinakati na ang balat ko sa lugar na ito. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. May pakiramdam ako na may hindi magandang intensyon sina tita, kaya sila biglang bumait sa akin. Pero hindi ko naisip na gusto nila akong mamatay sa islang yon. Nang naglakad na sila pabalik sa bangka, ay agad akong lumabas sa aking pinagtataguan. Hinabol ko sila at hinawakan ko sa braso si Tita Ason. Angelo! Huwag niyo po akong iiwan dito. Parang awa niyo na po, tita. Nay, mukhang narinig niya ang pinag-usapan natin. Pangako po, hindi po ako magsusumbong sa tatay ko. Hindi ko po sasabihin kung paano niyo po ako tinrato. Isama niyo na po ako pabalik sa bahay, please po. Gusto ko po makita ang tatay ko. Maawa na po kayo sa akin. Ay nako, wala akong tiwala sa pagbubukabo. Sigurado ako na magsusumbong ka sa tatay mo. Kaya mas mabuting dito ka na lang sa isla. At dito ka na rin mamamatay. Maawa na po kayo sa akin. Huwag niyo po akong iwan dito. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga ako magsusumbong sa tatay ko.
Ang gusto ko lang naman po, makasama po siya. Lumapit sa akin si Kuya Romeo at maras niyang inalis ang mga kamay ko sa braso ni Tita Ason. Malakas niya akong itinulak, kaya napaupo ako sa buhangin. Huwag ka na nga magmatigas. Tanggapin mo na lang na hindi na kayo magkikita ng tatay mo. Hindi kami pinanganak kahapon para maniwala sa mga sinasabi mong hindi ka magsusumbong. Malamang nasa utak mo nang isumbong kami doon sa tatay mo. Nay, sige na, sumakay ka na sa bangka. Ako nang bahala sa isang to. Nagmamadaling sumakay sa bangka si Tita Ason. Nang hilakbot ako, nang naglabas ng balisong si Kuya Romeo at itinutok niya yun sa akin. Ngumisi siya na parang kayang-kaya niya akong saktan ng sandaling yon. Sige, Angelo. Subukan mo sumama sa amin at magiging maaga ang pakikipagkita mo kay San Pedro. Huwag kuya, maawa ka. Ayoko pang mamatay. Pues, kung ayaw mo mamatay, paalisin mo na kami ni nanay sa lugar na to ng matiwasay. Huwag kang mag-alala dahil mamayang gabi ay makakasama mo na mga aswang sa islang to. Magkakaroon ka na rin ng pakinabang kasi magiging pagkain ka nila. Sa takot ko na baka saksakin ako ni Kuya Romeo, ay hindi na ako nagtangkang pilitin sila na isama ako paalis sa isla. Pagkasakay ni Kuya Romeo sa bangka, ay agad niya yung pinaandar papalayo. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak habang paliit ng paliit sa paningin ko ang bangka kung saan nakasakay sina Tita Ason at Kuya Romeo. Bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Wala naman akong ginawang hindi maganda sa inyo. Lahat ng gusto niyo, sinunod ko. Kahit may sakit ako, nagtatrabaho pa rin ako. Ilang minuto ako nanatili sa pangpang at hindi ko ininda ang matinding sikat ng araw. Umasa ako na babalikan pa nila ako, pero hindi na yun nangyari. Iginala ko ang aking mga mata sa paligid. May kakaiba akong naramdaman sa islang yun. Hindi ko alam kung dahil ba sa sinabi nila na meron dong mga aswang o meron pang ibang dahilan. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng mamatay sa lugar na yon dahil kailangan kong makita at makasama ang tatay ko. Nang sandaling yon ay hindi ko na naiwasan na may maramdamang galit kina Tita Ason at Kuya Romeo. Alam kong masama sila, pero kailanman ay hindi ko inisip na aabot ng ganun katindi ang kasamaan nila. Yung dumating ba sa punto na gusto na nila akong mamatay. Makalipas ang ilang oras ay hindi ko na kinaya ang sikat ng araw, kaya sumilong muna ako sa masukal na bahagi ng isla. Dinala ko ang bag na naglalaman ng mga damit ko. Nakaramdam na ako ng gutom at uhaw, pero wala akong ideya kung saan ako kukuha ng makakain at maiinom. Hindi ko naman pwedeng inumin ang tubig sa dagat dahil masyado yung maalat. Sana naman magbago pa ang isip ni na tita. Sana ibalikan pa nila ako rito. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin nila sa akin, hindi na lang sana ako sumama sa kanila. At hindi ko na lang sinabi sa kanila na magkikita kami ng tatay ko. Matyaga akong naghintay. Hindi nawala sa puso ko ang pag-asa na babalikan ako ni na Tita Ason. Pero nang unti-unti nang kumalat ang dilim, ay doon ko na tuluyang tinanggap na talagang iniwanan na ako ni na Tita Ason sa islang yon para doon na mamatay. Nang tuluyan ng dumilim, ay bumalik sa alaala ko ang sinabi ni Kuya Romeo na merong mga aswang sa isla. Doon na ako nakaramdam ng takot. Sana hindi totoo yung sinabi ni na tita. Sana ay wala talagang aswang dito.
Dahil gutom na talaga ako, ay naisip kong maghanap ng makakain. Maraming puno sa masukal na bahagi ng isla, kaya umasa ako na meron dong puno na namumunga. Tumayo ako at isinukbit ko sa likod ang aking bag. Naglakad-lakad ako sa kasukalan. Pinilit kong sanayin ang mata ko sa kadiliman. Lahat ng puno na nakikita ko ay tinitignan ko ang itaas para kung may makikita akong prutas ay aakyatin ko ang puno. Pero halos 1 oras na akong naglalakad ay bigo pa rin akong makakita ng punong namumunga. Gutom na talaga ako. Hindi man lang ako iniwanan ng pagkain at tubig ni na tita. Sa bagay, bakit naman nila gagawin yun? Gusto na nga nila akong mamatay dito. Napakasama talaga nila. Dapat talaga lumayas na lang ako sa kanila dati pa eh. Huminto muna ako sa paglalakad. Tumingala ako sa kalangitan at nagdasal ako sa Panginoong Diyos. Ipinagdasal ko sa Kanya na huwag Niya akong pababayaan at sana ay buhay akong makakaalis sa islang yon. Matapos kong magdasal, ay may narinig akong kaluskos sa kung saan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang may mga yabag ng paa na parang palapit sa aking kinaroroonan. Sino yan? May tao ba dyan? Tita Son? Kuya Romeo? Kayo ba yan? Binalikan niyo ba ako? Naramdaman kong may papalapit na kung sino sa akin. Hindi ko magawang tumakbo o magtago dahil baka sina Tita Ason yun. Pero mas tumindi ang aking kaba nang may narinig akong malalim na pag-ungol na parabang mula sa isang mabangis na hayop. Napagtanto ko na nasa kasukalan ako at may posibilidad na meron dong mababangis na hayop na maaaring pumatay sa akin. Hindi pa rin ako umalis sa aking kinatatayuan. Tila nawalan ng lakas ang mga paa at binti ko para tumakbo kahit may pakiramdam ako na nasa panganib ako ng mga oras na yon. Laking gulat ko na may biglang humila sa braso ko. Sisigaw sana ako pero tinakpan ng isang kamay ang bibig ko. Nanlaki ang mga mata ko nang hinila ko ng taong yon papunta sa loob ng isang makapal na halaman. Nagpumiglas ako, pero nang narinig ko ang boses ng taong nasa likod ko, ay kumalma ako sa hindi malamang dahilan. Para kasing pamilyar sa akin ang boses niya, pero hindi ko maalala kung saan at kailan ko yon narinig. Kung gusto mo pa mabuhay, ay huwag kang sisigaw. Huwag kang mag-alala, dahil hindi ako masamang tao. Tignan mo ang nilalang nadadaan para malaman mo na tama lang na nagtago tayo dito ngayon. Unti-unting inalis ng taong nasa likod ko ang kamay niyang nakatakip sa aking bibig. Lumuwag na rin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Nagtiwala ako sa kanya kahit hindi ko siya nakikita. Hindi ko inalis ang tingin ko sa labas ng halaman kung saan kami nagtatago. Hanggang sa isang nakakatakot na nilalang ang dumaan. Labis ang kilabot na aking naramdaman dahil sa itsura ng nilalang na yon. Meron siyang makapal na balahibo, mahabang kuko at matutulis na mga ngipin. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Sa itsura ng nilalang ay sigurado ko na kung sakaling makikita niya ako, ay gagawin niya akong hapunan. Hindi nagtagal ay nakalayo na ang makapanindig balahibo na nilalang. Nanginginig ako nang dahil sa sobrang takot. Maya-maya pa ay sinabi ng taong nasa likod ko na maaari na kaming lumabas dahil ligtas na kami. Naunang lumabas ang taong yun. Nang sumunod ako sa kanya, ay doon ko nakita ang itsura ng taong kasama ko. Isa siyang matandang lalaki na may mahabang buhok.
Mahaba rin ang balbas niya at makapal ang kanyang bigote. May hawak siyang salakot. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung sino ang matandang yon. Teka, kilala ko po kayo. Ang ibig ko pong sabihin nagkita na po tayo, di ba? Kayo po yung matandang tumulong sa akin na buhatin po yung sako ng mga ritaso. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Nagkatotoo po ang sinabi nyo. Nagkita nga po tayo uli. Pero bakit ganyan po ang itsura nyo? Bakit mukha na po kayong ermitanyo ngayon? Matagal kasi tayong hindi nagkita. Saka importante pa ba ang itsura ko ngayon? Hindi ba? Dapat ay magpasalamat ka sa akin kasi iniligtas kita sa aswang na yun. Oo nga po. Maraming salamat po sa inyo, Tatang. Sa pangalawang pagkakataon po ay tinulungan niyo po ako ulit. Pero tama po bang narinig ko? Aswang po ba talaga yung nilalang na yun? Oo, aswang ang nilalang na nakita natin kanina. Ang islang ito ay tirahan ng mga aswang. Minsan lang may magawing tao sa lugar na ito. Kaya kapag nalaman nilang nandito ka, ay mag-uunahan sila para patayin ka at gawing pagkain. Kayo po, bakit po kayo nandito? Ano pong ginagawa niyo rito? Sa totoo lang ay hindi ko rin alam. Ang huli kong naaalala ay natulog ako. Tapos pagising ko, nandito na ako. Teka, Tatang. Parang imposible naman po yatang mangyari yung sinabi nyo. Ang ibig nyo po ba't sabihin merong nagdala po sa inyo rito habang tulog kayo? Kung ganun po nangyari, bakit hindi po kayo nagising? Hindi ko rin alam at wala na akong balak na alamin pa kung paano ako napunta sa islang ito. Alam mo, mas maganda na wag mo nang isipin ang pinagmulan ng problema. Ang dapat mong isipin ay ang problema mismo at kung paano mo ito mabibigyan ng solusyon. Mauubos kasi ang oras mo kung iisipin mo ang pinagmulan ng problema hanggang sa hindi mo na namamalayan na nalubog ka na sa problema at wala ng paraan para ikaw ay makaahon pa. Grabe, ang lalim nyo naman po magsalita. Pero medyo naiintindihan ko naman po mga sinabi nyo sa akin. Pero natatandaan ko po na nung unang beses po tayo nagkita, ay tinawag nyo po ako sa pangalan ko. Oo nga pala, paano nyo po nalaman ang pangalan ko? Narinig ko lang na may tumawag sa pangalan mo. Huwag mo nang tanungin kung saan ko narinig dahil hindi na yun importante. Parang ang dami nyo naman pong ayaw sagutin sa mga tanong ko, Tatang. Natatandaan ko rin po na sinabi nyo na kapag nagkita po tayo uli ay sasabihin nyo na po sa akin ang pangalan nyo. Pwede ko na po bang malaman kung ano po ang pangalan nyo? Para alam ko po kung ano po ang itatawag ko sa inyo, Tatang. Sige, sasabihin ko na sa iyo ang pangalan ko. Dakila. Ako si Dakila. Wow! Ang astig naman po ng pangalan nyo. Bihira po akong makarinig ng ganyang pangalan. Pwede po bang Tatang Dakila na lang po ang itawag ko sa inyo? Matanda na po kasi kayo, kaya bagay po sa inyo ang ganun tawag. Ikaw ang bahala kung ano itatawag mo sa akin. Kung diyan ka komportable hindi ako aapela. Oo nga pala. Kailangan natin makahanap ng ligtas na lugar na pwede natin taguan ngayong gabi. Hindi magandang nandito tayo dahil madali tayong makikita ng mga aswang. Ayaw mo naman siguro maging hapunan ng mga aswang, hindi ba? Opo, ayoko po. Ayoko pong mamatay dahil gusto ko pong makaalis dito. Kung ganon, ay sumunod ka sa akin. Nang nagsimulang maglakad si Tatang Dakila, ay agad akong sumunod sa kanya. Hindi ako nagsalita at nagtiwala na lang ako sa kanya. Kahit hindi ko pa masyadong kilala si Tatang Dakila, ay hindi ko maintindihan kung bakit ba napakagaan ng loob ko sa kanya. Hindi nagtagal ay may nakita kaming kuweba ni Tatang Dakila. Si Tatang Dakila muna ang pumasok sa kuweba at nang masiguro niyang walang aswang doon at ligtas kami roon,
ay sa kanya ko inayang pumasok. Malamig sa loob ng kuweba. Madilim, kaya nahirapan kaming makahanap ng pwesto kung saan magiging komportable kaming dalawa. Nang may napuntahan kaming bahagi ng kuweba kung saan walang masyadong bato, ay doon na namin pinili na magpahinga. Humiga ako sa lupa habang si Tatang Dakila naman ay umupo habang nakasandal sa malaking bato na nasa gilid. Hindi po ba kayo matutulog, Tatang Dakila? Mamaya na. Sisiguraduhin ko muna na walang aswang ang aatake sa atin. Ikaw matulog ka na at alam ko na pagod ka. Hindi ko po alam kung makakatulog po ako eh. Nagugutom po kasi ako. Tiisin mo muna ang gutom mo. Kapag medyo maliwanag na, ay maghahanap ako ng makakain natin sa paligid. Delikado kasi kung lalabas tayo ng ganitong oras dahil paniguradong may mga aswang pa sa labas. Sa bagay, tama po kayo. Mas gusto ko pong tiisin na lang po ang gutom ko kesa ako po ang maging pantawid gutom ng mga aswang. Pero Tatang, bakit po pala may mga aswang dito sa islang to? Alam niyo po ba kung bakit? Hindi ako sigurado. Pero base sa mga naririnig ko sa mga kwento, ay talagang may mga aswang sa islang ito. Ang sabi nila, ay dito nagtago ang ilang aswang nang madiskubre sila ng mga tao sa isang baryo. Sa tagal ng panahon, nasira na siguro ang bangka na sinakyan ng mga aswang papunta rito. Kaya hindi na sila nakaalis sa islang ito. At dito na sila nanirahan. Totoo po pala yung sinabi ni na Tita Ason na may mga aswang po dito. Kaya dito po nila ako dinala. Tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo? Sinadya kang dalhin dito? Opo. At ang nagdala po sa akin dito ay ang kapatid po na panganay ng nanay ko, si Tita Ason po. Saka yung anak po niyang si Kuya Romeo. Ang sabi po kasi nila sa akin, magbabakasyon po kami sa isang beach resort. Hindi ko naman alam po na dito pala kami pupunta. Iniwan po nila ako rito. Para dito na raw po ako mamatay. Mahabagin langit. Bakit naman nila yung gagawin sa'yo? Mukha ka naman mabait na bata. Matagal na po kasi nila akong inaalila. Tapos nung isang araw po, ay may natanggap po ako na sulat mula po sa tatay ko. Na simula po nung bata pa po ako ay hindi ko pa po nakilala. Ang sabi po ng tatay ko sa sulat ay pupuntahan daw po niya ako para magkasama na po kami. Nang malaman po yun ni na tita, ay inisip po nila na magsusumbong po ako sa tatay ko tungkol po sa hindi magandang pagtrato nila sa akin. Baka raw po makulong sila. Pero ang totoo naman po, wala po talaga akong balak na magsumbong eh. Ang gusto ko lang naman po ay magkasama po kami ng tatay ko. Huwag kang mag-alala. Dahil may balik ang ginawa ng tita mo at ang anak niya. Sigurado ako na sisingilin sila sa mga kasalanan nila sa takdang panahon. Nakakalungkot nga po. Kasi kung kailan makakasama ko na po ang tatay ko, ay saka pa po ito nangyari. Sa Pasko po kasi ako pupuntahan ni tatay sa bahay ni tita. Kaya lang, parang hindi na po mangyayari yun. Kasi nandito po ako sa isla. Ilang araw pa naman bago sumapit ang Pasko. At sigurado ako na makakagawa tayo ng paraan para makaalis tayo sa islang ito. Pero anong paraan po ang gagawin natin? Mukhang wala pong tao ang nagpupunta rito kaya walang magliligtas po sa atin. Saka, baka makaligtas nga po tayo sa mga aswang ngayong gabi. Pero sa mga susunod po na gabi, ay hindi na po. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Isipin mo na palaging nasa tabi mo ang ating Panginoong Diyos. Magdasal lang tayo at maniwala sa Kanya at sigurado ko na hindi niya tayo pababayaan. Hindi ba sabi ko sa iyo nung unang beses tayo nagkita, ay magdasal kang palagi. Palagi naman po ako nagdadasal, Tatang eh. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na magkakaroon po ng magandang pagbabago sa buhay ko. Kaya lang po, nang mangyayari na po sana ang pagbabagong yun,
ay dinala naman po ako ni na tita dito sa isla. Hindi ba sabi mo ay magkikita kayo ng tatay mo sa Pasko? Opo, Kung ganon, gagawa tayo ng paraan para magkita kayong dalawa sa darating na Pasko. Kung walang ibang tao ang magliligtas sa atin, ay tayo ang gagawa ng paraan para makaalis sa islang ito. Nangangako ko sa iyo, Angelo, magkakasama kayo ng tatay mo at isang napakagandang buhay ang naghihintay sa iyo. Dahil mabuti kang bata. maraming salamat po tatang ha. Salamat po dahil kayo po ang kasama ko rito sa isla. Walang kanuman. Sige na, matulog ka na. Ako ang bahalang magbantay sa iyo. Umayos ako ng pagkakahiga kahit hindi ako komportable na sa lupa ako nakahiga. Kampante akong pumikit para matulog dahil alam kong binabantayan ako ni Tatang Dakila at hindi niya ako pababayaan. Umaga na nang nagising ako. Medyo maliwanag na sa loob ng kuweba dahil sa liwanag na nanggagaling sa labas. Kinabahan ako nang hindi ko nakita si Tatang Dakila. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka iniwan na rin niya ako. Ang takot ko na yon ay dahil sa pag-iwan sa akin ni na Tita Ason at Kuya Romeo. Pakiramdam ko tuloy, lahat ng tao ay iiwanan ako, gaya ng ginawa nila. Tatang Dakila! Tatang Dakila, nasan po kayo? Nang walang sumagot ay tumayo ako. Habang tinatako ang daan palabas ng kuweba, ay umasa ako na makikita ko siya sa labas. Pero labis akong nanlumo dahil wala rin doon si Tatang Dakila. Tatang! Tatang Dakila! Nasan po kayo, Tatang? Luminga ako sa paligid. Umasa ako na bigla na lamang susulpot si Tatang Dakila. Pero kahit anong pagsigaw ko sa pangalan niya, ay wala pa rin akong nakuhang sagot. Doon na ako napaiyak. Napaupo ako sa lupa. Yumuko ako habang walang patid ang pagtulo ng mga luha ko. Nasaan ka na, Tatang? Akala ko ba'y tayong dalawa ang aalis dito sa isla? Bakit niyo po ako iniwan? Tatang Dakila! Sino ba may sabing iiwanan kita? Biglang nabuhay ang saya sa dibdib ko nang narinig ko ang boses ni Tatang Dakila. Pag-angat ng aking muka ay nakita ko siya sa harapan ko. Hawak niya ang kanyang salakot na ginawa niyang lalagyan ng mga prutas. Mabilis akong tumayo at mahigpit ko siyang niyakap dahil sa labis na tuwa. Ano ba? Dahan-dahan at baka malaglag itong mga prutas na nakuha ko. Sobrang saya ko po kasi, Tatang Dakila. Akala ko po talaga iniwan niyo na po ako. Pagkagising ko po kasi wala po kayo. Bakit naman kita iiwan? Hindi ba nangako pa ako sa'yo? Naaalis tayo rito sa islang ito at sisiguraduhin kong magkikita kayo ng tatay mo sa darating na Pasko. Maaga kasi ako nagising kanina para maghanap ng makakain natin. Tignan mo naman, napakaraming prutas ang nakuha ko. Pasensya na po kung inisip ko po na iniwanan niyo po ako. Pero Tatang, ang dami pong prutas na dala niyo. Samantalang nung ako po naghahanap, wala po akong nakita ni isa. May isang parte kasi rito sa isla na maraming punong namumunga. Doon ko kinuha ang mga yan. May nakita rin akong malinis na sapa sa malapit at pwede tayong uminom doon ng tubig. Ang mabuti pa ay kumain na muna tayo at alam kong gutom na gutom ka na. Naglakad kami ni Tatang Dakila papunta sa sapa at sa tabi nun, kinain namin ang mga prutas na nakuha niya. Hindi na muna ako nagsalita at nag-focus muna ako sa pagkain dahil talaga namang gutom na ako ng sandaling yon. Dahan-dahan lang. Wala kang kaagaw sa mga yan. Kung kulang pa mga prutas na yan sa'yo, ay pwede pa tayong kumuha ulit.
Sorry po, Tatang. Gutom na gutom po talaga ako eh. Pero, ligtas po ba tayo ngayong nandito tayo sa labas? Baka po biglang may aswang po na umatake sa atin eh. Hindi umaatake ang mga aswang sa umaga hanggat merong araw. Sa gabi lang sila aktibo. Sa ngayon, sigurado ko na nagtatago sila sa kung saan. Sa gabi lang po pala natin kailangan magtago sa mga aswang. Ganun na nga. Pero malakas ang kutob ko na alam na nilang nandito tayo. Kaya mas dadoblehin natin ang ating pag-iingat tuwing sasapit ang gabi. Hindi tayo maaaring manatili sa iisang pwesto o taguan dahil maaamoy nila tayo. Sana po ay makaligtas po tayo sa mga aswang, Tatang. Natatakot po kasi ako na baka dito na po tayo mamatay. Hindi ba sabi ko sa iyo ay huwag kang nag-iisip ng negatibo? Ay, sorry po. Hindi ko lang po talaga maiwasang hindi mag-isip ng masama eh. Huwag mong hahayaan na mamatay ka sa lugar na ito, Angelo. Kapag nangyari yun, ay matutuwa sigurado ang tita Asun mo at ang anak niya. Ipakita mo sa kanila na hindi sila magtatagumpay sa maitim nilang plano sa iyo. Sigurado ako na kapag nakabalik ka sa inyo, ay magugulat silang dalawa. Sige po, simula po ngayon ay hindi na po ako mag-iisip ng masama. Pero may plano na po ba kayo kung paano tayo makakaalis po dito sa isla? Mula sa loob ng damit ni Tatang Dakila ay inilabas niya ang isang itak. Inilapag niya yon sa gitna naming dalawa. Saan niyo po nakuha ang itak na yan? Nakita ko yan malapit dito sa sapa. Medyo mapurol na yan kanina, kaya hinasa ako sa isang magaspang na bato. Nakita mo na kung paano kumilos ang Panginoong Diyos, Angelo. Hindi ba parang imposibleng makakita ka ng ganyang bagay sa islang ito? Pero ginawa niyang posible. Kaya nga po eh, ang galing po no? Ibig po bang sabihin ay papatayin niyo po mga aswang gamit po ang itak na yan? Huwag naman sanang umabot sa ganon. Pero kung kinakailangan na gamitin ko ang itak na yan para protekta ng ating sarili ay gagawin ko talaga. Pero ang talagang naisip ko na paggamitan sa itak ay ang paggawa natin ng balsa. Ang galing niyo po, Tatang. Pwede nga po tayong gumawa ng balsa na siya magagamit po natin paalis po dito sa isla. May nakita ko mga kawayan dito sa isla at yun ang gagawin nating balsa. Medyo matatagalan siguro bago tayo matapos, pero kailangan nating maging matyaga. Handa ka bang tulungan ako sa paggawa ng balsa, Angelo? Oo naman po. Kung ano pong pwede ko pong itulong ay sabihin niyo lang po sa akin. Sana lang po talaga ay makaalis tayo rito bago po magpasko. Baka kasi kapag pumunta si tatay sa bahay ni na tita sa Pasko at wala po ako ron, ay kung ano-ano pong sabihin ni na tita sa tatay ko. Narinig ko po kasi si na tita. Sinabi po nila na kapag dumating daw po ang tatay ko doon, sasabihin po nila na nagleyas ako. At hindi po nila alam kung saan po ako nagpunta. Hindi natin hahayaang mangyari yan. Kaya pagkatapos natin kumain, ay uumpisa na natin kagad ang paggawa ng balsa. Nakangiti akong tumango. Binilisan ko na ang pagkain. At nang nabusog ako, ay uminom ako ng malinis na tubig sa sapa. Matapos yon, ay nagtungo na kami ni Tatang Dakila sa sinasabi niyang lugar kung saan maraming kawayan. Nakita ko na nagsasabi ng totoo si Tatang Dakila dahil may isang bahagi nga sa isla na maraming mga kawayan. Inumpisahan na kagad niya ang pagputol sa mga kawayan. Pinili niya ay yung mga matataba at yung walang butas o sira para sigurado nalulutang yun sa tubig. Ako naman ay maayos kong tinipon ang mga kawayan sa isang pwesto. Habang ginagawa ko yun, ay bigla kong nakaramdam ng labis na pagod. Ngunit binaliwala ko yun dahil inisip ko na kailangan kong makatulong kay Tatang Dakila. Kung siya lang kasi ang kikilos, ay paniguradong matatagalan bago kami makagawa ng isang balsa. Patuloy ako sa pag-aayos sa mga kawayan na napuputol ni Tatang Dakila
hanggang sa nagsimula ng bumilis ang tibok ng aking puso. Naging malalim at mabigat ang aking paghinga. Pakiramdam ko ay may kung anong napakabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Hanggang sa tumigil muna ako sa ginagawa ko. Umupo ako sa ilalim ng isang puno para makapagpahinga. Napahawak ako sa dibdib nang maramdaman kong nahirapan na akong huminga. May pag-aalala naman na lumapit sa akin, si Tatang Dakila. Oh, ano nangyayari sa iyo, Angelo? Nahihirapan po akong huminga. Ganito po kasi ang nangyayari sa akin kapag napapagod po ako ng sobre. Saka, sakitin din po kasi ako. Kanina pa po talaga masama ang pakiramdam ko. Siguro po ay dahil po sa lupa ako natulog kagabi. Baka po nalamigan ako. Dapat ay sinabi mo agad sa akin yan. Eh di sana, naghanap ako na mahihigan mo kagabi. Pero huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Ako ang bahala sa iyo. Ano pong gagawin niyo? Hindi sinagot ni Tatang Dakila ang tanong ko. Bagkus ay inilapat niya sa dibdib ko ang palad niya. Pumikit siya at saka siya nagsimulang magdasal. Panginoong Diyos, pagaanin niyo po ang pakiramdam ng batang si Angelo. Alisin niyo po ang bagay na nagpapahirap sa kanya. Hilumin mo po siya at alisin niyo po ang kanyang karamdaman at sana ay wag na itong bumalik sa kanya kailanman. Maram bumukas ang mga mata ni Tatang Dakila. Nang sandaling yon, ay unti-unting nawala ang bigat sa aking dibdib hanggang sa naging normal na ang aking paghinga. Parang isang himala na gumaan ang aking pakiramdam. O ano? Kumusta ka na? Ano nang nararamdaman mo? Okay na po ako, Tatang. Hindi na po ako nahihirapang huminga. Ang galing. Sigurado ka ba? Opo, saka parang naging malakas din po ako. Paano niyo pong nagawa yun? Isa po ba kayong albularyo? Hindi ako albularyo. At hindi rin ako nagpagaling sa iyo, kundi ang ating Ama na nasa langit. Ipinagdasal lang kita sa Kanya. Nakita mo na kung gaano kabilis na tumugon ng Panginoong Diyos sa mga dasal natin. Alam niya kasing mabuti kang bata, Angelo. Kaya tinupad niya agad ang dasal ko sa Kanya. Talaga po palang makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ibig po bang sabihin ay hindi na po ako magiging sakitin? Hindi natin alam. Tignan natin sa mga susunod na araw. Labis ang naging pasasalamat ko sa ating Panginoong Diyos at kay Tatang Dakila. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa loob lamang ng ilang segundong pagdarasal ni Tatang Dakila ay agad na magiging mabuti ang aking pakiramdam. Dahil malakas na ako, ay nagpatuloy na kami ni Tatang Dakila sa paggawa ng balsa. Nang nakakuha na kami ng sapat na dami ng kawayan, ay naghanap naman kami ng bagay na pwede naming gamitin para itali ang mga kawayan para tuluyan ng maging balsa. Tila napakaswerte namin sa araw na yon dahil may nakita kaming matitibay na mga baging. Pumutol ng mga baging si Tatang Dakila at dinala namin ang mga yon sa mga inipon naming kawayan. Pero dahil sa nakaramdam kaming muli ng gutom, ay kumuha muna kami ng mga prutas para kainin. Tatang, totoo nga po yung sinabi niyo, no? Talaga pong ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos kung ano po ang kailangan natin. Tama yan. At ibinigay niya ang kailangan natin sa tamang panahon. Kaya kung meron kang ipagdadasal at naiinip ka kasi hindi natutupad ang dasal mo, ang ibig sabihin ay hindi pa tamang panahon para makuha mo ang mga gusto mo. Kung sakaling hindi man ibigay ng Diyos ang ipinagdadasal mo, ibig sabihin ay hindi yun para sa'yo. Dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa'yo. Alam niyo po,
kahit nandito po tayo sa islang may mga aswang, ay masaya po ako kasi kayo po ang kasama ko. Pakiramdam ko po ay mas napapalapit po ako sa Panginoong Diyos dahil po sa mga sinasabi niyo po sa akin. Pero sa tingin niyo po ba, makakauwi pa po ako sa amin sa Pasko, Tatang? Abay oo naman. Kung walang magiging aberya, ay makakapagleeg na tayo bukas ng umaga sa dagat. Pero Pasko na po bukas, di ba? Oo nga pala, ano? Huwag ka mag-alala, kasi hindi matatapos ang Pasko at makakauwi ka na sa inyo. Kung papalaring ka, ay makakasama mo na rin ang tatay mo. Gaya ng palaging paalala ni Tatang Dakila, ay naging positibo lang ang aking pag-iisip. Hindi na ako nag-isip ng hindi magagandang bagay. Pinaniwalaan ko ang lahat ng mga sinabi niya na makakauwi ako sa Pasko at makakasama ko na ang tatay ko. Pagkatapos naming kumain, ay muli naming binalikan ang paggawa ng balsa. Magkatulong kami ni Tatang Dakila sa pagtatali sa mga kawayan. Siniguro namin na mahigpit ang pagkakatali ng mga yon para kung sakaling abutan kami ng malakas na alon sa dagat, ay hindi agad yon masisira. Inabot na kami ng gabi bago namin natapos ang balsa. Napakasaya ko dahil alam ko na mas malaki na ang pag-asa namin na makaalis sa islang yon. Yes! Sa wakas, natapos na rin po tayo sa paggawa ng balsa, Tatang. Hindi po ba pwedeng ngayon na po tayo umalis? Alam kong gusto mo nang makauwi sa inyo, pero delikado kung gabi tayo aalis. Bukas ng umaga tayo aalis dito, Angelo. Mas ligtas na maglalayag tayo sa dagat ng maliwanag. Hindi na po kasi ako makapaghintay na makauwi na po at makasama po si Tatay. Gusto ko na po siya makita ng personal. Alam niyo po kasi, nung nabuntis po si Nanay sa akin, ay iniwanan po kami ni Tatay. Ang sabi po ni Kuya Romeo, takot daw po sa responsibilidad si Tatay, kaya po niya kami iniwan. Pero bakit parang kahit iniwanan kayo ng tatay mo, ay gusto mo pa rin siyang makita at makasama? Hindi ba? Dapat ay galit ka sa kanya. Lumaki po kasi ako na hindi nakaramdam ng pagmamahal at malakas po ang pakiramdam ko na si Tatay lang po makakapagbigay nun sa akin. Kaya sabik po ako sa pagmamahal ng isang magulang. Wala na po sa akin kung iniwan niya po kami noon ni Nanay. Ang mahalaga po para sa akin ay ang makasama po si Tatay. Saka sabi po niya ay babawi daw po siya sa akin. Masaya ako para sa iyo, Angelo. Hindi na ako nagtataka kung bakit nangyayari ang magagandang bagay na yan sa iyo. Dahil sadyang mabait ka. Wala kang tinatapakang ibang tao. At kahit hindi naging maganda ang pagtrato sa iyo ng tita mo, ay hindi ka nagtatanim ng galit diyan sa puso mo. Ang totoo po niyan, nagalit po ako kina tita nung iniwan po nila ako rito. Pero inalis ko po kagad ang galit na yon kasi hindi po ako matutulungan nun sa pag-alis ko po dito sa isla. Tama yan. Huwag kang magtatanim ng galit. Kung hindi man maparusahan dito sa lupa ang mga taong gumawa ng hindi maganda sa iyo, hindi nila matatakasan ng batas ng ating Panginoon. Hala, malalim na pala ang gabi. Ang mabuti pa ay maghanap na tayo ng lugar na maaaring pagpalipasan natin na magdamag. Teka, Tatang, ibig niyo po ba sabihin di na po tayo babalik dun sa kuweba? Hindi naman po tayo sinalakay ng mga aswang dun kagabi, di ba? May posibilidad kasi na naamoy na ng mga aswang na nandun tayo. Kaya mas maganda kung sa ibang lugar naman tayo magtatago. Sinang-ayunan ko ang sinabi ni Tatang Dakila dahil siya ang mas nakakaalam kung ano ang mga dapat naming gawin. Habang naglalakad kaming dalawa, ay biglang huminto si Tatang Dakila. Kaya napahinto na rin ako. Luminga siya sa paligid. Kaya bigla akong kinabahan. Tatang, bakit po? May problema po ba? May nararamdaman akong kakaiba. Para bang kanina pa may nakasunod sa atin.
Aswang po ba yun? Bago pa makasagot si Tatang Dakila, ay may isang aswang ang biglang sumunggab sa kanyang likuran. Napasigaw ako sa sobrang takot at hindi ko alam ang gagawin ko. Akmang sasakmalin ng aswang ang leeg ni Tatang Dakila, pero naging mabilis ang kilos niya. Sinaksak ni Tatang Dakila ang bunganga ng aswang gamit ang itak. Walang buhay na bumagsak ang aswang. Ang akala ko ay tapos na ang lahat, pero isang aswang pa ang dumating at galit na galit niyang inatake si Tatang Dakila. Matapang na hinarap ni Tatang Dakila ang aswang, at kahit matanda na siya ay nakita ko kung gaano siya kabilis na gumalaw. Ilang beses niyang nagawang iwasan ang pag-atake sa kanya ng aswang, hanggang sa nagawa niyang saksakin sa tiyan ang aswang. Umatras ang aswang, pero muli yung umatake. Imbis na umiwas, ay sinalubong ni Tatang Dakila ang aswang. Matagumpay niyang ginilitan ang leeg ng aswang na agad nung ikinamatay. Matapos mamatay ng dalawang aswang, ay tumingin si Tatang Dakila sa paligid. Maya-maya pa ay lumapit siya sa akin. May mga aswang pa sa paligid natin, pero ramdam kong natatakot na silang umatake dahil nagawa kong patayin ang dalawa sa kasamahan nila. Ayos lang po ba kayo, Tatang? Hindi po ba kayo nasaktan? Hindi. Walang panama sa akin ng mga aswang na yon. Tara na, maghanap na tayo ng ligtas na lugar. Maigpit na hinawakan ni